Bago po natin simulan ang Chapter 10, shoutout po sa mga walang sawang sumusuporta sa ating munting channel. Maraming salamat po. Nag-uumpisa ang ating kwento sa hero na si Cruel at sinabi niya na papatayin niya siya sa isang tira lamang. At napaisip si Ed na ang tao na yon ay ang hero. Habang patuloy sa pag-ubo ang Zero Corps Commander na si Aret. Sir Aret, okay ka lang ba? Tanong ni Ed kay Aret. At pinapakita ang pendant na defensive item na ibinigay ng 11th Corps Commander na si Ririnel. Na kaya siyang iligtas sa isang nakamamatay na atake. Naisip ni Ed na kung wala ito sa kanyang commander ay sigurado ang pagkamatay ni Aret. At pinapakita ang distansya nila mula sa hero na si Cruel. Muli pinapakita ang lalaki na umiiyak pa rin ngayon. Dahil sa kanyang matinding takot na dulot ng Zero Corps Commander. At pinapakita ang bagong hero ng Empire ang bituin ng larangan ng digmaan. Cruel sa wakas wika ng lalaki habang may mga matatamis ng ngiti at si Aret ay nasa kanyang likuran na. Ngunit bago pa matapos ng lalaki ang kanyang paghingi ng tulog upang iligtas siya ay isang mabilis na kamatayan ang isinagot sa kanya ng Zero Corps Commander. At napasabi na lang siya ng, habang humiwalay na ang kanyang ulo sa kanyang katawan. At sa wakas nagkaharap na rin ang hero at ang Zero Corps Commander. Sinabi ni Aret na siya pala ang bagong hero. Sinagot naman siya ni Cruel na yan ay ang tawag sa kanya ngunit sa palagay niya ay hindi siya nababagay sa titulo ng pagiging hero. Oo, marami na akong narinig tungkol sa'yo. Ngunit palagay ko ang iyong boses ay medyo pamilyar sa akin, nagkita na ba tayo noon? Huwag muna isipin yun. Pwede mo bang habarin ang iyong helmet, wika ni Aret kay Cruel? Sinasabi mo ba na tanggalin ko ang aking helmet sa harap ng aking kalaban? Hindi ko gagawin yun, wika ni Cruel. Ngunit sa isip ni Cruel ay parang pamilyar din ang Zero Corps sa kanya. Sinabi naman ni Aret na sa palagay niya ay hindi niya uhuberan ng helmet para sa kanya. Iniisip naman ni Cruel na ngayon lang ang kanilang unang pagkikita ng Zero Corps Commander, ngunit nagtataka siya. Kung gayon, wika ni Aret nang bigla na siya umatake ng sobrang bilis. Sa palagay ko na ang mag-aalis ng helmet para sa'yo, wika ni Aret kay Cruel. Gulat naman na iniwasan ni Cruel ang atake ni Aret. Iniisip niya na napakabilis ng Zero Corps Commander at sa isang saglit lang ay nawala na siya sa kanyang paningin. Ngunit hindi yun mahalaga sa kanya hanggat nababasa niya ang mga galaw ng Zero Corps Commander. Parehong napa-atres ang dalawa sa kanilang isinagawang mga pag-atake sa isa't isa. Masayang sinabi ni Aret kay Cruel na naiiwasan niya ang kanyang pag-atake. At pinuri pa niya ang hero na si Cruel sa husay neto sa pakikipaglaban. Paruloy na nagsegowa ng pag-atake ang bawat isa. Pakaisipin mo, sinabi mo na ang titulo ng pagiging hero ay hindi nababagay sa'yo, tama ba? Dapat kumpirmahin ko na yan sa'yo, wika ni Aret kay Cruel. Hindi ko alam kung may ibang rason sa'yo. Para patunayan yan, tugon naman ni Cruel. Kahit na nakakainis ang bilis niya, ang kanyang pag-atake sa likod neto ay walang puwersa. Sa isip ni Cruel at tumilapon ang punyal ni Aret sa kanilang ginawang labanan. At ang kamay ni Aret ay nanginig. Sa palagay ni Cruel ay magagawa niya na kontrolin ang labanan kapag patuloy lang ang ginagawa niya na pag-pressure sa Zero Corps Commander gamit ang kanyang lakas at stamina. Sa kanyang pag-atake, isang matalim na titig ang isinagot ni Aret kay Cruel. At binunot ang isa pang punyal. Muli nagkataman ang kanilang mga sandata habang makikita ang lakas ng bawat isa. Ngunit mapapansin si Aret na tila ay nahihirapan. Gayunpaman isang sipa ang kanyang isinagot kay Cruel. Na siya namang nakapagpa-atres dito. Nagtataka si Cruel kung bakit ang atake ng Zero Corps Commander ay napakahina at tila ay walang puwersa. At iniisip na niya na kung itinatago ng Zero Corps Commander ang kanyang tunay na lakas o hindi siya interesado sa kanya na labanan siya. Ngunit, kung yan ang iyong hiling, ito ay magbibigay sa akin ng kalamangan. Wika ni Cruel sa kanyang isip. Iniisip naman ni Aret, kung nalaman na ba niya kaagad. Sabay ngiti ni Aret at sinabing, napakasama neto, ngunit, ito ay sapat na sa araw na ito. Galit naman sinabi ni Cruel na ang lakas ng loob niya na sabihin yun at ang digmaan ay hindi pa tapos. At sila ang unang lumagpas sa border ng human world at demonic realm. Sinabi naman ni Aret na ito ay tapos na at napatay na ng hero na si Cruel ang 9 Corps Commander. Gayunpaman, kahit na nakuha mo na ang lupain ng imperyo ay tila hindi ka pa rin nasisiyahan.
At patuloy kang sumasakop sa demonic realm. Binawi lang namin kung ano ang sa amin. Pinapatawa mo ba ako ngayon? Tugon naman ni Cruel kay Aerith. Sanabi naman ni Aerith na wag na nilang sayangin ang kanilang lakas. At bakit hindi na lang nila ayusin ito at pareho lang naman nila pinuprotektahan ang kanilang mga teritoryo? Napaisip ang hero na si Cruel na tama ang Zero Core. Hindi niya kailangan ibigay ang lahat para labanan ang Zero Core Commander. Na ngayon nabawi na niya ang kanilang lupain. Ngunit kung ipagpatuloy ko ito magagawa kong mapupuksa ang Zero Core Commander. O gusto ng bagong bayani na makipagdigmaan hindi ko iniisip papayag ang mga tauhan mo na mga extra lang. Nabigla naman si Cruel nang marinig yon. Habang pinapakita ang kanyang mga kasundaluhan na may mga natanggap ng mga pinsala. Nawala ako sa sarili ko ng panandalian wika ni Cruel sa kanyang isip. At napagpayahan na ni Cruel na umatras muna sa ngayon. Oo, mukhang masigla sila ngayon habang kami ay dumanas ng malaking kawalan. Makabubuting umatras gaya ng orihinal na pinlano, wika ni Cruel, at nagpaalam na lang si Aerith sa kanila. Ngunit sinabi ni Aerith na sana ay hindi na niya ito muli makita. Dahil ayaw niya sa kanyang boses. At sinabihan na ng hero na si Cruel ang kanyang mga nasasakupan na sila ay aatras na. At kanya-kanya na silang pumunta sa kanilang mga grupo. Ngunit gaya ng dati may mga maretes na naman na nagsisimisan. Sa wakas nagawa na natin silang paatrasin wika ng isang pangit na extra. Hindi ko na matandaan lahat ng pinagdaanan namin simula nung pumunta kami dito wika naman ng isa. At patuloy ang kanyang paghanga kay Aerith. Ngunit ang First Corps Commander ay tila naghihinayang sa nangyari. Iniisip niya na sayang ang pagkakaraon. Ito ang tamang pagkakataon upang sumulong habang ang mga kalaban ay walang ng mga kumpiyansa. Sa palagay ko ay meron siyang rason upang ihinto na ang laban mula nang inumpisahan na niya ang pangunguna sa pakikipaglaban. Ay hindi dapat sirain ang kanyang mod. At binati ng First Corps Commander si Aerith at sinabing maganda ang kanyang ginawa. Sabay hawak sa kanyang balikat. At napamura si Aerith sa kanyang katawan. At sumubsob ito sa First Corps Commander. Na ikinagulat naman ng First Commander. Okay ka lang ba? Pagtatanong niya. Itong nakakainis na katawan ko nato. Wika ni Aerith habang nakasandal sa First Commander. At nanginginig, napansin ng First Commander na ang katawan ni Aerith ay nag-aapoy sa init. At inisip niya na nagpakita si Aerith ng ganong kantinding lakas at kapangyarihan sa kabila ng kanyang masamang kondisyon. Siya ay nagtataka kung bakit siya bumalik habang asa matindi siyang labanan. Ngunit tila naisip niya ang hinaharap at pinigilan ang kanyang pagnanais na magpatuloy sa pakikipaglaban. At ang kanyang kalaban ay hindi napansin ng physical na kondisyon ng Zero Corps Commander. Sir Aerith okay ka lang ba wika ni Ben habang si Ed naman ay nag-aalala. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang pagkawala ay direktang makakaapekto sa kumpiyansa ng hukbo ng demon. Pagod na siya sa pakikipaglaban sa ganitong lagay ng kanyang katawan. Buhatin niyo siya at dalhin sa loob magmadali kayo wika naman ni Ben. Sa isip naman ng First Corps ay totoong nakakamangha ang Zero Corps Commander. Ang commander ng Zero Corps ay bihira lang lumitaw at nakakuha ng posisyon. Pinatay niya ang former 7th Corps Commander. At pinigilan niya ang hero sa self-destruction. Higit sa lahat inanyayahan siya ng Demon King. Kahit alam kong hindi ko siya matatanggihan. Hindi ko maiwasang hindi mapalagay kahit papaano. Subalit, ipinakita niya sa araw na ito kung bakit siya ang tinatawag na Zero Corps Commander ng Demonic Realm. Habang may ngiti sa mga labi at sinabing ay paubaya mo na sa akin ang lahat Demon Aerith wika ng First Commander. Sa kabilang banda sa Demonic Realm, Miss Ririnel ano nangyari wika ng isang demon na parang hindi ata extra di pa ako sure. Hahaha. Sinabi ng 11th Corps Commander na ang pendant ay nasira na. Sira na wika ni Ririnel habang kinikwelyohan ang kasama niya. Ang ibig mo ba nang sabihin ang seal ay nasira na? Ito ay sakuna papaano kung ang demonic monster ay pumunta sa loob ng kastilyo. At biglang pinatukan ng 11th Corps Commander na si Ririnel ang kanyang kasama at sinabing hindi. Papaanong ang demonic monster ay mabasag ang kanyang seal. At sinabi niya na ang necklace na binigay niya kay Sir Aerith ang nabasag. Sinabi ni Ririnel na sigurado si Sir Aerith ay nasa malaking panganib ngayon. Habang namumula ng may pag-aalala, dapat akong tumungo. Nagulat naman ang demon sa sinabi ng 11th Corps Commander, na si Ririnel.
Hindi saan ka pupunta, sinabihan ka ng kamahalan na. Ay silang guard, wika niya na nakaluhod na tila nagmamakaawa. Habang ang 11th Corps Commander na si Ririnel ay nag-aapoy na sa determination kasama ng kanyang mga alipors na mga bouncer sa club. At sinabing huwag mag-alala Sir Arit. At dyan po nagtatapos ang chapter 10. Abangan ang next chapter.